Okay mga boss, welcome back. At itong gagawin nating video ay siguro pwede itong kapaki-pakinabang para sa ilang viewers. Sa iba naman hindi, pero gagawin natin to kasi may mga nag-request nito. Katulad ni Kuya Freddy Baha, tama ba Freddy Baha, yung pangalagi nanonood sa atin. Shoutout sa iyo Kuya Freddy Baha. Nagtatanong siya kasi kung paano mapababa yung bias. So tamang tama, ito may sample na tayo. Nagkaroon tayo ng free time, gawa natin mapababa yung bias. So may ginagawa ko ditong 737 at bala ko talagang babaan yung bias kasi ginawa ko na to tapos saglit lang sa kanila pumutok. So naisip ko try kong babaan, baka hindi hindi lumala o tumagal kasi ginagawa ko naman dati yan. At yung ideya na to hindi naman din sa akin, kumbaga natutunan ko lang din sa iba. Pinasa sa akin ng libre, i-share ko ng libre. Yun nga lang, hindi talaga totally free kasi syempre gagastos kayo ng load, manonood kayo. Pero ibig sabihin ba, yung mapapanood yun ng libre. Yung so nakuha ko ng libre yung yung kaalaman, i-share ko ng libre. Ganun lang kasimple yun. So basic lang naman to sa mga marurunong na o sa mga eksperto na dyan o sa may mga alam na. Pero sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang, malaking bagay to. Sa mga kapwa ko naman technician na medyo ayaw sa vlogger, o dahil nagsishare tayo ng pagpasensyahan nyo na ako mga boss, kunting-kunti lang naman to. Hindi naman to ganun kalalim na na diskarte o siguro naman kahit itong ganitong pag-share lang, hindi naman siguro gaano to makakasagasa sa hanap buhay nyo. Kasi yung sinishare ko lang naman dito, mga basic lang naman siguro. Yung mga yung mga natutunan nyo sa seminar, hindi naman ako nagsishare ng mga ganun at alam ko naman yung hangganan ko. Kaya pagpasensyahan nyo na sa mga kapwa natin technician na minsan medyo naaasa sa mga tech vlogger kasi yun nga, nawawalan sila daw ng hanap buhay dahil nga sinishare. Sa akin naman ito mga basic lang din, natutunan ko lang din to ng libre. Mga sir, paano nga ba to? Pero tuloy natin. So saksak ko muna. So nga pala yan mga boss, nakadaan ng test valve yan bago tayo sukatan natin ang bias. I-on ko muna dito para makita nyo yung before and after. On natin. So ito yung biasing nya, wala pang transistor yan kasi papalitan ko pa lang to. Mapapansin nyo dyan 0.439 kada paan ng transistor yan. 0.46 yan. So papalitan natin yan, wala nang paligoy-ligoy, ipapakita ko sa inyo kung pababain natin yan ng mga 0.3. So gagawin natin dyan, pupunta tayo sa bias spreader transistor. So yung bias spreader transistor ay ito, yung mapapansin nyo dyan ito. Tapos may dalawang transistor yan, idapa muna natin. So may kunting paliwanag din, hindi lang yung basta lang nagpalit tayo. So ito yung pinaka bias spreader transistor nya, yan. Sa kabila ganon din. So may dalawang yan dito. May dalawang resistor yan na nakakonect dito sa kanya. Ito yun. Ayan. So ang nakalagay dito, ang original niya ay 3K at saka 1.2K. So mapapansin yung color code niya ng 1.2. Baka hindi pa marunong sa color code yung mga ng 1.2 kasi yung color code ng 1.2K ay ayan brown, red, red. Tapos naman sa 3K, orange, black, red. Yan yung papalitan natin yung 3K. Ano ba yan? So gumawa ako ng mixing diagram. Ganito kasi ang diagram ng bias spreader yan. So yan 3K. Visual ko parang letter B na. So yung 3K na yan, nakakonect yan sa base ng in-pin. Kasi C2690 yan ang number niyan sa ibang amplifier naman, yung mga bias na ginagamit, halimbawa dito sa 737 C26 2690. Yung sa mga 5 auto naman ay C90 9014. Yung sa ibang amplifier naman, yung mga sa Kevlar GX7 o kaya DB Audio C1740. Tapos yung iba naman D667 ata yan o B667. Ano ba number nun? D667. May iba naman na ang gamit ay D667. So ito yung mga kadalasan na nakikita nyo sa mga bias. Minsan naman yung iba ang ginagamit na bias transistor ay katulad nitong sana ba dito?
47 ano, meron ako dito ito 1260 hindi C5171 ano ba yan, E1815 737 wala ako dito ano. Basta ito yung mga kadalasan na nagagamit yung ano ata C1837 ata yan yung kadalasan ginagamit sa ibang ano eh. Alam ko meron ako dati hindi ko lang na ano dito. Ay naku, maghahanap pa ako. So yung iba ganito yung ginagamit na bias transistor, 4793 pala, C4793 yan, C4793 yan yung ginagamit. So bakit mapapansin nyo nagsisimula sa letter C, C, D at saka no. So sa block kasi ng ano, sa ano ba yan, sa block kasi ng PNP, ito sabay lang natin lahat ng NPN muna tayo. Lahat ng NPN na transistor ay nagsisimula sa letter C at saka D. Yung PNP naman ay puro A at saka B. Yan, kaya kung mapapansin nyo, C at saka D lang dito yung makikita nyo. Ngayon, humaba na yung video natin Sorry, sinasadya ko talaga para pahabain yung video. So ito yung papalitan natin, yung 3K. Tinuro lang din to sa akin. So yung 3K na yan papunta naman yan sa NPN na transistor. So ano yan, mga driver transistor. Yan, minsan makikita nyo dyan dito sa NPN, minsan anong nakalagay dyan na katulad nito sa 737 ay C5171 tapos C2073. So yan kadalasan at saka yung din 4793 C4793. So yan yung mga driver sa PNP. Dito naman ganun din yung kaparis nila. Ano ba kaparis nito? 1930. Dito naman sa NPE 1930 A 940. Tapos A18. Ano nga ba yung kaparis? Ano ba yan? Doon kabisado. 1837. Yan. So yan, mapapansin niya connection yan dito sa Ito yung pinaka driver transistor, parang dito na. Balik natin. So wala nang pasigil-ligoy-ligoy. Yung papalitan lang natin dyan isang isang in-explain ko lang ng konti kung paano gumagana o ano yung mga connection na piyesa. So ayan, ito yun So tingnan nyo, yung emitter nyan papunta na yan dito sa base ng isang driver transistor. Tapos yung collector naman nya papunta din sa base ng isang driver transistor. Siguro sa iba, sa 502 gagawin natin yan. So ang papalitan natin dyan sa madaling sabi, yung 3K na yan. So from 3K gagawin natin yung 2.7K. So may naka-ready na tayo ng 2.7K. Ito spoon feeding na talaga to. Pero mga boss, paalala, hindi ko inahikayat kayo na mag-DIY kayo kasi napakadelikado nito. Magkamali kayo ng palit, pwedeng masira. So maganda kung magagawa kayo nito, kailangan technician na kayo, baguhan na technician. Pero kung customer lang kayo at wala pa kayo knowledge sa electronics, mas pinapayo ko na wag nyong gagawin. Wag nyong gagawin, baka lalong masira yung amplifier. Para lang po to sa mga technician na nagsisimula pa lang. Pero sa mga customer, mas maganda ipagawa nyo na lang sa technician. May buhok pang kasama, ano ba yan? So yan yung color code ng red, violet, red, 2.7K. So papalitan natin yan. Madami kong pasakalye, di ba? Ganun talaga para humaba yung video. Pero hindi naman dahil nagpapahaba lang, talagang pinapaliwanag kasi ang ginagawa natin ay responsible vlogging. So kailangan nagpalit tayo
in-explain natin sa viewers natin kung anong meron doon, bakit pinalitan, anong gagawin, anong purpose, at nagbigay din tayo ng babala na huwag basta-basta gayahin para hindi tayo makapahamak. Kasi baka mamaya ang ating layunin makatulong, pero hindi natin namamalaya nakakapahamak na talaga tayo o nakakapahamak na pala tayo. So maganda din yan, pero yun nga sinasabi ko sa mga manonood, kung gagayahin nyo itong ginagawa ko, nasa inyo na po yan. Kung madisgrasya nyo, kayo po yung may pananagutan dyan. Wala po akong pananagutan dyan kasi nagbigay na ako ng babala na bago kayo gumawa ng ganito, kailangan technician na kayo na baguhan or may knowledge na kayo sa electronics. Hindi ko naman in-encourage na gumawa lahat gayahin to eh. Eh sabihin natin, madali, nagpalit ka lang ng isang pyesa pero isang mali mo lang dyan, pwedeng kapahamak ng amplifier mo. Yan, tatanggalin natin yung 3K na pyesa. So saan yan? Ito hindi makita, dudukutin na lang natin. Ito na ngayon. So papalitan natin itong 2.7. Makita yung butas. Yan. Okay. So hinang natin. So ayan mga boss, pagkatapos hinang, linis agad ng thinner para yung mga residue ng lead dyan na pag-desoldering pump natin. Okay. So paano ba? Tuyo na agad ba? Thinner naman madali lang matuyo eh. So power on na natin. Susukatan natin ngayon yung hindi pa natin napalitan kumpara sa napalitan na natin. So 0.4 plus yung dati. Ngayon, tingnan natin kung anong mangyari nung napalitan na natin. Power on ko na. Tapos, check natin. O yan, 0.369. 0.370. Nasa 0.3 na siya. Yan, 0.3. Yan, 0.3. So, ito yung kabilang channel, yung hindi pa natin nagagalaw. Yan, 4.5051. So binabaan lang natin para safe lang. Yun lang mga boss. Yung isa papalitan ko din yung 3K doon. Then magkakabit ako ng transistor din. Tawag dito. Testing ko na lang to. Kasi gagawin ko dito. Sabi kasi ng may-ari doon sa kanila, hindi namin alam kung local kasi yung nasirang pyesa dito, yung transistor, yung nagpagawa nagdala, hindi niya alam kung ang nabili niyang pyesa ay local o ano. Kasi isang oras lang daw, hindi pa ata natapos ang kanta, bumigay na, umusok. Yung ginawa naman natin yung kabilang channel, buo pa naman yung kabila. So nangyari, itong kabila na hindi natin ginalaw, yun ang bumigay. Ayan o, sunog o. So 4 yung nasibak. So yun lang mga boss, papalitan ko yung isa tapos magkakabit ako ng transistor, okay na to. So yun lang, paano magpababa ng bias. So madali lang kung may diagram at may nagturo sa inyo. Ngayon, pwede nyo nang gayahin sa mga technician. Sa mga customer, huwag nyong gagawin, baka lalong lumala ang amplifier nyo. Kung gagawin man nyo, walang pananagutan yung iba dyan, kundi kayo lang mismo. Okay, maraming salamat mga boss at God bless po.